Muling iginiit ni Vice President Sara Duterte na nais niya ng isang bloodbath upang maipresenta ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Ngunit ngayong na-archive na ang kaso, dapat anyang paghandaan ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint sa mga susunod na taon. Si Jason Rubrico magbabalita. 19 na senador ang bumoto pabor sa pag-archive ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 4 ang tumutol at 1 ang nag-abstain. Ang hakbang ay alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na nagsabing premature ang pagpapadala ng articles of impeachment sa mataas na kapulungan. Giit ni VP Sara, dapat respetuhin ang naging desisyon ng Senado. Yes, kinahanglan nato respetuhon ang role sa ato ang Senate of the Philippines, dinhi sa ato ang nasod ug sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang desisyon sa majority sa members of the Senate, everyone must follow and respect that decision of the Senate. Kaugnay naman sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga ayaw siyang manalo sa 2028 elections at talunin na lamang ang bise sakaling tumakbo, sinabi ni VP Sara na may kanya-kanyang posisyon ang mga senador na dapat din igalang. Ang ato ang mga senators na sila kaugalingon pod nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte na gusto niyang magkaroon ng isang bloodbath para maipresenta ang lahat ng ebidensya ng magkabilang panig. Pero ngayon, aniya, na na-archive na ang kaso, inaasahan niya ang posibilidad ng pagkakaroon ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya na dapat anay paghandaan. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment, that will be another opportunity to answer. Samantala, masaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng Korte Suprema na idineklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa kanyang anak kung saan isa siya sa mga petitioner. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Sa gitna ng mga usapin sa politika, tiniyak ni VP Sara na magpapatuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Sa katunayan, aniya, ay kahit nabawasan ang kanilang budget, hindi sila tumitigil sa pagbibigay serbisyo sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.